Marami na sa ating mga kababayan ang hindi na nagugustuhan ang takbo ng politika ngayon sa bansa dahil sa kaliwat kanang isyu ng pamahalaan na hindi naman nabibigyan ng linaw. Habang papalapit ang midterm election sa buwan ng Mayo, lalong umiigting ang panawagan para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Si Charmaine Balagon magpapalita. Kawalan ng malinaw na direksyon ang napapansin ng mga kababayan natin sa takbo ng politika sa bansa ngayon. Kaya naman mas umiigting ang panawagan na ayusin natin ang Pilipinas na siyang isinusulong ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang akong mga manultihon karon bahin sa panggobyerno, bati kayo. Ang ngayon na si Pastor atong ipalikuron sa Senado, pinagi sa plano sa atong Ginoo na ang pagtabang niya kinasing-kasing katuyuan sa Diyos samahan na sa langit na moasinso ang Pilipinas labi na sa pati nga panggobyerno takbo na ang korupsyon nga ngayon palikuron si Pastor. Hindi na raw maramdaman na para sa bayan at sa mga Pilipino ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan. Tila iilan lang ang tunay na nakikinabang sa mga plano ng administrasyon. Nasa South Poblacion, Naga City, ang Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement para sa isinusulong na ayusin natin ang Pilipinas. Muling pinatunayan ng mga Pilipinong nakiisa sa pagtitipon na nananabik silang maituwid ang mga hindi na masikmurang karahasan at samot-saring krimen sa ilalim ng Administrasyong Marcos ngayon. Usa sa akong dakong panganawagan, no? Ibalik ang sistema sa panahon ni Duterte. Kaya sa panahon ni Duterte, ang mahadlok ang mga kriminal sa mga kapulisan sa naa sa panggobyerno. Karon lahi ang sistema karon. Ang sistema karon, ang atong mga kapulisan murag mahadlok na inoon sa mga kining ginatawag na lang mga drug lords. Nga naman. Karon din sa bisan diri sa ato sa Cebu. Human nga si Duterte ninaog sa iyang pagka-presidente, ning balik na sab ang mga addiction. Daghan na pod ang mga kriminalidad like for Sa mga nagdaang campaign rally ng Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement, kasama ang PDP laban sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cebu, nangingibabaw ang pagiging maka-Duterte ng mga Cebuano. Patunay na hinahanap-hanap ng mga taga-Sugbo ang Duterte brand of leadership. si Pastor Apollo C. Kibuloy, ila na mo na siyang maayo nga pagka-leader tungod kay nakita nato ang iyang pagdumala sa KOGC. Sa sinugdanan, sumala sa gisulting debates dagagan niya nga nagsugod na siya sa 15 ka membro. Unya, naalang sila sa pinobre nga sistema. Pero, pila ka mga katuigan sa iyang pagdumala sa KOGC, ning lambo ang KOGC, unya, dili lang sa Pilipinas lang, kundi tibok yun na kalibutan. Worldwide ang iyang pagkasinso. Buti pa sa boto na siya leadership. Kung mahimo siyang senador sa atong nasod sa Pilipinas, may kakayahan siyang mupaasinso sa atong nasod sa Pilipinas. Ayon sa mga kababayan nating taga-Naga, dapat nating pakinggan sa pagkakataong ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga iniindurso niyang senador dahil ito ang magpapatuloy sa lideratong Duterte sa mga darating na taon. Ako nakita mangod nga duwan tay hugaw nga kanang pamaagi sa atong eleksyon. So ako hangyong pakampot sa Ginoo nga buligan ta nga malimpyo ang atong eleksyon sa umabot nga Mayo 12. Sa ikalawang pagkakataon, muling bumalik ang political vlogger na si Boss Dada sa probinsya ng Cebu at lubos ang kanyang pagkadismaya sa kawalang aksyon ng pamahalaan. Di nito maiwasang magkumpara sa mga nagawa ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Kenneth Abella, mababago lang ang gobyernong ito kung lulusot ang mga kandidato ng PDP laban at naniniwala itong maari nitong baguhin ang kasalukuyang takbo ng gobyerno. Una sa tanan, isip usa ka retired police, usa ka investigador sa police, usa ka graduado sa College of Law. Ako nakita, kawa na matsubay ang isaktong malawon. Ang due process, na-violated, wa na matuman. Ang makapausapan ni, kung ang ato ang Vice President Sara Duterte, mudagan pagka-presidente sa 2028, hilabi na
Di pa siya may impeach. Basta majority vote sa PDP Laban. Solid lang. Di gid may impeach. May President Sara. Unya, sa diha nga mudagan siya pagka presidente 2028 o mudaw 101% mausa pa itong pag-gobyerno. Tahong na nga pag-gobyerno. Kibuloy, mo'y pinakadindot. Kaya kung mudaog si Pastor Kibuloy, usa siya sa spiritual advisor sa ato ang gobyerno. Kaya naman, nais ng mga taga Naga City na itigil na ang patuloy na pangbubudol ng pamahalaan sa mga Pilipinong umaasa na maayos na liderato na sentro sana sa mamamayang Pilipino at hindi sa pansariling ambisyon, kapangyarihan at harap-harapang pagnanakaw sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito yung citizen correspondent mula Cebu, Charmaine Balagon, SMNI News.